Pwede bang ngitian mo yung katabi mo ngayon? Kapag nasa gawain tayo ng Panginoon, dapat masaya tayo. We're expecting miracles. We are expecting something will happen to us. Every time nakaharap natin ang Panginoon, dapat yun ang ating nasa isip. Alam niyo ba na ang mga bata kapag kaharap nila ang ninong at ninang nila, iniisip nila yung regalo, di ba? Higit tayo dapat para tayo maging bata sa harapan ng Panginoon. Kasi we are always in need. Di ba? Marami tayong palaging kailangan, marami tayong pinagdadaanan. Kaya kapag nasa gawain ka ng Panginoon, it is now your victory. Kasi ang kaharap mo ngayon, ang kasama mo ngayon, ang nasa paligid mo ngayon is the presence of the Holy God. Diyos na makapangyarihan. Dapat yun palagi ang nasa isip natin. Kaya huwag po kayong mag-atubili pagpunta sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, where there are 2 or 3 who are gathered in my name, I am in their midst. Totoo po yun. Kaya huwag po nating sayangin yung pagkakataon na tayo ay kasama natin ang ating Panginoon kasi yun ang kanyang promise. Pwede ba palakpakan natin si Lord ngayong umaga? Isang malakas na palakpak ng kasiyahan, palakpak ng pag-asa. Ano man yung dala-dala mo ngayon, kapatid? Muli, ngitian natin yung katabi. Ano ba yung problema mo ngayon? May solusyon si Lord, sabihin mo sa kanya. May solusyon si Lord. Kaya makinig ka, dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay about love. February, di ba? February 1, it is about love. Madalas akala natin yung mga young people lang natin ang focus ng love, ang nakakaramdam ng love. Kahit yung mag-asawa, alam niyo yun? Yung love, na hanggang ngayon magkasama pa kayo, kahit na minsan nagtatalo kayo mag-asawa, when you forgive and forget yung sama ng loob mo, then that is love. Higit pa diyan ang Diyos natin na pag-uusapan at pag-aaralan natin ngayong umaga. He forgets kung ano yung mali mo sa buhay. Ang tinitingnan niya kung ano ka ngayon, kung paano ka nagtitiwala ngayon. Kaya palaging ganun tayo. Every day is a new day for the Lord. Equipped to love. Tayo ay sa buong buwan ng February, gusto ni Lord na ma-equip tayo to love. Why? Kung wala kang love, madali kang mainis. Madali kang magalit. Pansin niyo ba yun? When in fact, napakadali ang magmahal. Pero, there are times and there are moments in our life, madaling mainis. Kasi, yun ang natural natin. Tayo ay mas mahirap magmahal kahit pinakasalan mo na yan, nagumastos ka ng malaking halaga, pag yan ay sumisimangot araw-araw, maiinis ka. Hindi mo maiisip na mahal mo pala siya. Di ba? Ganon kadali, ang tayo ay magalit kaysa magmahal. Isang salita lang na hindi mo nagustuhan. Sabi na pastora sa akin, tumataas na naman ang kilay mo. Ibaba mo yan. Isang isang word lang. Parang guguho na ang mundo natin. So, we have to be equipped to love. Kasi kung wala kang equipment para magmahal ka, palagi kang talo. Kasi mas masarap ang magmamahal, mga kapatid. Mas masarap laging nakatawa kaysa nakasibangot. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sisimangot ngayon, ha? Diba? Mas masarap lagi nakatawa. Anong pakiramdam pag galit ka? Parang drain na drain ka, di ba? Samantalang pag lagi kang nakatawa, masaya, kahit masamang pakiramdam mo, parang nakakalimutan mo. Di ba ba?
So dapat yun ang i-desire natin. Equip to love. Dahil binasa na natin kanina, ako na lang ang magbabasa, sundan niya ako ng inyong mga mata. Equip to love, Hosea chapter 3 verse 1 to 5. Ang sabi ng verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba na sila sa ibang Diyos, at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Verse 2, kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sibada. Verse 3, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat, huwag ka nang mangalunya o makipagtalik sa ibang lalaki, ako ay magiging iyon. Okay, and verse 4, sapagkat ang mga taga-Israel ay namuhay na walang hari at walang pinguno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, asera, ephod at larawan ng mga Diyos-Diyosan. And verse 5, the last verse, pagkatapos magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kabutihan. Saglit tayong yumuko, tayo mananalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos. Salamat ngayong umaga ng iyong dakilang pag-ibig ay nais po naming pag-aralan. Nais po kaming turuan, Panginoon, ngayong umaga na magmahal ng tama. Salamat o Diyos that you have loved us so much, that you have given your one and only Son, Jesus, na ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. It's such a great love, Lord, na binigay mo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, salamat sa pagkakataon na binigay mo at gamitin mo po ang iyong lingkod ngayong umaga. Ang aking labi, ang aking isip, lahat sa akin ngayong umaga ay gamitin mo for your glory alone ngayong umaga, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, na mabuti ka at mapagmahal sa bawat isa sa atin. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Lakas po ang palakpak natin kay Lord. Ayan. Okay. Equip to love. Kailangan tayong equip so that we can love. Kasi there are people na inutusan tayo na mahalin kahit hindi siya kaibig-ibig. Parang kung meron kang gustong hiwain na manok o isda o karning baboy, you have to be equipped ng isang kutsilyo. Di ba ba? Ganon din sa love. If you are not equipped to love, mahirapan ka magmahal sa hindi ka ibig-ibig. Lalo na yung inaaway ka. Mas mahirap kaaway yung kasama mo araw-araw. Ang hirap mahalin yun. Diba? But if you are equipped to love, matututunan mo siyang mahalin dahil magbabago din siya ng trato sa iyo. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord muli. Ngayon, simula tayo ang background. Ang background natin sa talata ng Hosea chapter 3 verse 1 to 5. Ito sa Old Testament kasi ang Hosea. Bago pa nabuhay ang ating Panginoong Hesus, 1,000 taon pa yan. 1,000 taon pa. Around 753 to 722 before Christ. Hosea chapter 3 verse 1 to 5 was set in the mid-8th century BC during the moral and spiritual decay of the northern kingdom of Israel. Ano ibig sabihin? Sa panahon na yun, ang bansang Israel was divided already. Meron ng northern and southern. At yung northern, yun ang tinatawag nilang Israel. At ang southern, yun ang tinatawag nilang Judah. Ito ang setting natin. Ito ang background natin. Sa panahon na yan, divided na ang Israel.
Meron ng northern at southern. At nadatnan niya ng ating Panginoon na sa panahon na yan ay andun yung Samaria sa northern. Kaya letter B natin, teka, meron pa. The Israelites abandoned their covenant with Yahweh to worship Baal, the Canaanite fertility god. Ibig sabihin, dumating na sa punto ng mga Israelita na sumasamba pa rin sila sa Diyos nila, pero sumasamba sila sa ibang Diyos dahil nag-asawa sila ng may ibang Diyos. Kaya nga, be careful, mga kabataan. Huwag na huwag kayong mag-aasawa ng asawang may ibang Diyos. Kasi mapapasama kayo. Ito ang kasaysayan ng Israel. Sumasamba sila sa tunay na Diyos, pero sumasamba na rin sila sa ibang Diyos. Kaya very powerful ang asawa. Very powerful ang asawa. Kahit gaano ka katapang, kahit gaano ka kalaki. Asa ba si Mark? Kahit gaano ka kalaki. Kaya ka sigawan ng isang maliit na asawa. Pagbilig ka! Tingnan, pinigil ka. Kasi mahal mo yung asawa mo. Di ba? This is the power of love. The true love. Pag hindi alam ng taong yun, ang totoong pagmamahal, sasampalin ka. Di ba? Lilit mo. Isin ka. Kasi, hindi ka totoong, hindi niya alam yung totoong pagmamahal. Ang alam natin is selfish love. Huwag mo akong galitin. Isang pitik ko lang sa'yo. Para kang puto, kaya kitang tapakan. Kaya that is selfish. Tayo ay ayaw natin tayo ay napagtatawanan, ayaw natin tayo minamaliit, ayaw natin tayo ay pinagsasabihan ng masama. Kaya, yun ang natural natin. Kaya itong Israel sa panahon na yon, mayroon na silang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos na sinasamba. Kaya letter B natin, moral corruption. Ang una, idolatry and harlotry. Pangalawa ay moral corruption. Yun ang background natin. During this time, the nation experienced outward economic prosperity. Sa panahon na yan, prosperous na ang Israel. Meron silang economic prosperity under King Jeroboam II. But internal moral corruption ay rampant. And idolatry were leading. Yun ang sabing kalat na yung pagsamba sa ibang Diyos. Kaya sa panahon na yan, nalulungkot na ang Diyos. Kasi ang kanyang bansang Israel na tinawag niya para maging bayan niya ay may iba ng Diyos. Pagaya yun, lang ang mga tao, kasi yung pag-aaralan natin ay pag-aasawa, ito si Hosea ay may asawa, pero nagpapaasawa. May asawa, pero nagpapaasawa sa ibang lalaki. So yung background natin dyan. May moral corruption na kasi. Ano ibig sabihin ng moral corruption? Sa panahon natin ngayon, ang moral corruption, kahit tawagin mo akong magnanakaw ng milyon, basta mayaman ako. Nung araw, mapagbintangan ka lang ng hindi totoo, malaking bagay na sa iyo yun. Isipin lang na nagnanakaw ka. Ano na yun? Magre-resign na yung mga nasa gobyerno. Ngayon, there is no moral value na ngayon. Di bali nang nagagalit ka sa akin, basta mayaman ako. Di ba ngayon? Ganun ngayon ang kalagayan. Ganun din ang bansang Israel. Di bali nang tawagin mo ako masamang tao, basta mayaman kami. Ganun yun. Yun ang ibig sabihin ng moral corruption. Di na mahalaga kung masama.
Basta masaya ka. Basta may kapangyarihan ka. Di ba? Ganon ang bansang Israel, kagaya natin sa panahon natin ngayon. Mabuti ang Iran, ewan ko, parang sa balita pa kanina. Parang tumakas na si Khamenei. Nag-revolusyon ang mga Iranians. This is the time that Israel was in moral corruption, moral decay. The nation was marked by violence, injustice, greed. Kaya nangyayari ngayon. Alam niyo ba yung nung panahon ko sa gobyerno, ang mga magnanakaw noon, libo-libo lang, daan-libo lang, kalahating milyon. Pero ngayon, bilyon at trilyon. Greed. Diba? Ano mo ba yun? Diba? Diba? Alam mo ba, kwento dyan ngayon sa panahon, umuupa na sila ng isang condominium at yung isang kwarto doon, pupunuin lang ng pera. Kasi hindi mo pwedeng i-deposito basta sa bangko yon. Kasi nung araw, ako mag-deposito ako ng kalahating milyon. Pastora, ilang milyon yung dineposito mo? Mayroon pa kami kailangang supporting papers. Kaya pag pinadideposito ako ng kalahating milyon ng boss ko, sabi ko, huwag mo na akong pag-deposito yung ganyang halaga kasi tinatanong ko saan galing eh. Kaya gano'n yun, ilalagay lang nila sa isang kwartong pupunuin nila ng talansan ng pera. Kaya pag nasunog yung pondo, kasama bilyones nila roon. Greed and moral corruption sa panahon natin ngayon ay nangyayari. Sa panahon ng Iran ngayon ay nangyayari. Sa panahon ng Pilipinas ay nangyayari. This is a Christian country. Naniniwala sa Diyos na totoo ang mga Pilipino, pero they are now into greed and corruption. Greed and corruption, injustice and greed, where the wealthy oppress the poor. Iyon ang kalagayan ng Israel sa ating pag-aaral na ito. Next, setting. Symbolic remarriage. God commands Hosea. Itong pag-aaralan natin, Hosea and Gomer na mag-asawa is just a symbol ng Israel. Yun ang ibig kong sabihin dito. It is symbolic remarriage kasi inutusan si Hosea na magbalikan yung kanyang asawa. God commands Hosea, sabi doon sa English, go again, love a woman who is loved by a paramour and is an adulteress. This is widely understood to be Hosea buying back his wife, Gomer, who was in state of destitution and likely in the slave market. Sa panahon na yon, dahil sa kanyang pag-aasawa ng iba't iba, napunta na siya sa prostitution. Na binabayaran na siya at dumating sa panahon na pagka ganun ang buhay sa kanilang panahon, magiging slave ka na ng mayaman. Yun ang ating setting ngayon sa ating pag-aaral na ito. Kaya letter B natin, may symbol kasi yun. God as husband. Si Hosea ay symbol ng Panginoon, ng God, ni Jesus, as husband. The passage establishes that the marriage metaphor, ang tawag doon ay metaphor, yung mga estudyante natin, wherein God is the faithful husband and Israel is the unfaithful bride. Yun ang pag-aaral natin na nito. Pag nabanggit si Gomer, yun ay ang bansang Israel. Si Hosea as husband, si God. Kaya ngayong umaga ay patuloy nating pag-aaralan ang Hosea chapter 3 verse 1 to 5 upang matutunan natin na God's love is unconditional. Naalala ko si Robin Padilla, di ba? Siya ang may tagline dito, mahal kita, maging sino ka man. Di ba?
Unconditional love ni Robin Padilla. Higit pa doon ng ating Panginoon. Amen po ba? O palakpakan natin si Lord na ating pag-aaralan ngayong umaga. The structure of the text, yung verse 1 to 5, tatlo pa rin. Yung verse 1, the command to pursue. Lahat tayo ay may command na kailangan sundin. The command to pursue. Then, pangalawa, the cause of redemption. Tayo ni-redeem ng Panginoon na ang cause ay buhay niya. The cause of redeeming mankind, Jesus has to die on the cross so that our sins will be paid off. Hindi po yun nababayaran ng kabutihan, paggawa ng mabuti. Pangatlo, the covenant of restoration. Si Lord ay may covenant sa Israel to restore Israel. Hanggang ngayon ay valid yun, yung kanyang covenant sa Israel. And He has a new covenant through Jesus Christ sa ating mga Gentiles. Kaya ayun ang dapat nating maunawaan dito. May covenant, may kasunduan ang Diyos at ang Israel. At tayo din ngayon, if you have accepted Christ as your Lord and Savior, pumasok ka sa isang covenant. Nangako si Lord na if you will obey me, if you will accept me as your Lord and Savior, I promise you heaven. But you have to obey me. You have to be faithful to me. That is our covenant with God. Kaya ito na yung ating unang puntos, unang truth. God commands you to pursue love. Ang utos sa atin ng Diyos sa ating kapanahunan, to pursue love. Why? Ano ibig sabihin ng pursue? Hindi ka nagmahal ngayon, bukas hindi na. Nako, sama mo pala. Hindi na tayo friend. Yun ang utos sa atin. You have to pursue until you die. Tandaan niyo yun. Ang pagpursu natin ng pagmamahal, hindi ngayon nag-fail ka, bukas magdala. You have to pursue and continue to love. Gomer has abandoned Hosea. Ang Israel, tumalikod na kay Lord. Ang Pilipinas, nakakalungkot, marami sa atin, tinalikuran si Lord. Kaya sa context natin, sa panahon natin ngayon, parang si Gomer din, ang Pilipinas. Maraming Pilipino ang tinalikuran na ang totoong Diyos. Gomer has abandoned Hosea, becoming an adulteress. Diba? Anong tawag natin sa babaeng, nangabit? Adulteress. Becoming an adulteress, and likely became a slave. Sa panahon nila, pagka ganun ka, magiging slave ka na. Marami ngayon Pilipina ang slave ng foreigner. Meron akong kamag-anak na ganun. Ang ganda ng buhay niya, laging nasa laging nasa casino, pero slave siya ng kanyang boyfriend. Ganun yan eh. Kapag ganun ka, pinibenta mo yung sarili mo, you will be slave doon sa buyer mo. Kaya ang utos ni Lord kay Hosea, go, show your love to your wife again. Grabe go, show your love to your wife again. Ano ibig sabihin? Si Lord yun. Gusto ni Lord na ipurso tayo kahit tayo ay mas madalas pa yung tumatalikod kaysa nagpupurso. God tells Hosea to love again Gomer while she is still in her sin. Ito ang amazing sa ating Diyos. Hindi ka minamahal ni Lord dahil perfect na ang buhay mo. You're still in sin. Born-again Christians are still in sin.
Kasi nagkakasala pa tayo. Pero ang covenant ni Lord sa atin through Jesus ay nagpapatuloy siyang nagmamahal sa kanyang mga tinawag kagaya ng Israel. Nakikita natin dito, patuloy siyang nananawagan sa bansang Israel hanggang ngayon na manumbalik siya ang Israel sa kanya. God tells Hosea to love again Gomer while she's still in her sin, an adulterous wife who had deserted him and fallen into slavery. Grabe ang magmahal sa isang babaeng iniwan ka at nagmahal sa iba. meron sumasagot doon. Let her be. May parallel ito ngayon. The Israelites were turning away from Yahweh. Ang mga Israelita sa panahon na yan ay turning away from the true God, Yahweh, to worship the Canaanite storm god, Baal. Mababasa niyo yan sa Old Testament, si Baal. Nakipaglaban pa diyan si Prophet Elijah, di ba? Yung mga prophet ni Baal. Di ba? Yun ang kasaysayan sa panahon na yan. And the fertility god, Asherah. Mababasa niyo yung kanilang tinataas. Si Asherah, God daw ng fertility yun. Para magkaroon ng maraming anak. God loves the Israelites despite their turning to other gods and idolatry. Kasi hindi lamang sila may Diyos na sa kanilang puso, meron silang mga sinasamba ng ribulto ni Asherah at ni Baal. Sa ganun po ang kalagayan ng bansang Israel. Tinalikuran na ng gusto ang ating Diyos. God loves the Israelite despite their turning to other gods and idolatry. Ano ang pinapahiwatig sa ating kapanahunan? Huwag kang mangamba kapatid kung hindi ka pa perfect ngayon. Kung pinipintasan ka pa rin, lalo na yung mga kabataan, pag uwi niyo, sasabihin, ganyan ba ang mga born again? Diba? Di nyo na naman ako sinunod. Diba? Nagbulakbol na naman kayo. Yung mga kabataan, madalas ganun ang magiging sa inyo ng magulang pag hindi kayo nakakitaan ng pagsunod sa inyo. Pero ang Diyos natin, hindi siya naghahanap sa atin ng perfect na resulta ng ating mga sasabihin at gagawin. Kagaya ng Israel, hindi sila naging perfect. Pero ito, tingnan nyo, pagdating ng panahon ni Hosea, nais ng Diyos na mamanumbalik ang Israel. Ganon din sa atin. Kaya kung palagi tayong wala sa piling ng Panginoon, unti-unti mapapalayo ka talaga. Kaya that is why we encourage you na magbasa kayo ng Bible. Mayroon namang mga apps, magbasa kayo. Kasi the Word of God, ang yun ang magbabago sa iyo, hindi si pastor. Si pastor ay yung asawa mo. Hindi ka kaya baguhin ang asawa mo. Kasi yung asawa mo, hindi rin perfect. Pero ang Word of God is perfect. There is power in the Word of God. Bakit ako nandito? It is the power of the Word of God. Kaya ako nandito ngayon. God, kinuha niya lahat ng aking pinagmamalaki sa Kanya para ako ay sumang-ayon na maging lingkod niya, na maging pastor, di ba? Ayaw ko magpastor. Kasi alam ko ang pastor mahirap. But we are called by God for a mission, for a purpose. Tandaan niyo yun, kaya ka nandito. May purpose ang buhay mo. Hindi ka lang ang purpose ng buhay mo para mabuhay sa daigdig na ito. Ang purpose ng buhay mo to be in heaven. But you cannot be in heaven unless God is with you. Yeah. Unless you are with the Lord. Kaya mahalaga na tayo ay palaging bumabalik sa ating Panginoon. Parang ways
Pag ako na di ko sinusunod minsan si Waze, kasi kung saan ako pinapaikot niya ako sa mga palaisdaan, kasi niiwas niya ako sa mga matraffic, lalo niya sa Nueva Ecija, may lugar diyan na matraffic. Pag hindi ko siya sinunod, lalong nagkakaloko-loko yung aking takbo. Kasi hindi ko naman talaga alam yung lugar. Maliban na lang kung alam ko yung lugar. Ganon din tayo kay Lord. Hindi mo talaga alam, kapatid, ang totoong daan. Akala mo, alam mo. Akala mo, alam mo yung papunta kay Lord. But dapat ang alam mo, si Lord ang mag-guide sa iyo through His Word. Every Sunday, the Word of God is being preached. Every Wednesday, the Word of God is narito. Kung hindi ka nakakapagbasa, kung hindi mo maintindihan. Diba? Every Friday, meron tayong pagkakataon para makipag-usap sa ating Panginoon together with our brethren. Kasi si Lord tumutugon sa panalangin. Sino na dito ang tinugon ng kanilang panalangin? Sumigaw nga ng amen. Diba? Ang dami na. Di ba? Gusto ni Lord na maranasan ng bawat isa sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya, every Friday, dapat nandito kayo. Every Wednesday, para mabusog kayo ng salita ng Diyos. Di ba? Ang taong gutom, kahit gusto magtrabaho, hindi niya kaya. Kasi, kulang tayo sa Word of God. Kaya pagdating ng problema, gagamitin mo yung nararamdaman mo. Hindi lahat ng feelings ay tama. Kaya dapat hindi natin lahat sinusunod ang ating nararamdaman. Kasi madaya ang puso. It is the wicked part of our body is the heart. Kaya hindi lahat ng sinasabi ng puso mo ay dapat mong sundin. Kasi kadalasan ang puso natin ay nagre-react ayon sa nakikita at naririnig. Most often times, our heart don't react about what the Lord God has said. Kasi ang brain natin, pag hindi ayos, tuturuan ang puso natin na hindi makinig sa salita ng Diyos. God loves the Israelites despite their turning to other gods and idolatry. Kaya huwag kang mangamba kung ang dami mo pang mali sa buhay, kagaya ng Israel. Ito ang picture kung sino si Lord, magmahal. Kaya huwag natin kinokondem yung mga kapatid natin na hindi kapareho ng naaabot ng ating pananampalataya. We have to love our brethren kahit 2-3 lang ang kaya nilang sundin. Di po ba? Ang mahalaga na kay Lord pa rin sila at nais silang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ang letter C natin, ang application natin. God's love does not wait for us to be cleaned up. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, while we are still sinners, God died for you. Hindi hintayin ni Lord na ang tao ay maging clear para mamatay siya. Sabi niya na, matay ako para sa mga makasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pinag-aaralan natin ngayon, yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya ang kapatid mo sa Panginoon, ang kapitbahay mo na mahal din ni Lord, makakala mo ikaw lang ang mahal, mahalin mo yan kahit hindi siya marunong magpasalamat sa iyo. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Kasi God loves us. Kahit hindi tayo nagpapasalamat sa Lord. Sino dito ang everyday nakakapagpasalamat sa Lord? O di ba? Pero yung iba hindi. Nauna na muna ang cellphone. Uy, ano ka ba? Tinanghali ako nag-isip. O di ba? Maraming tao ang cellphone mo na ang hinanap kaysa manalangin. Di ba? Kaya tayo dapat ay palaging lumalapit kay Lord.
laging humihingi ng sorry kay Lord, papakumbaba sa ating Panginoon. God's love does not wait us to be cleaned up. He pursues us. Pansinin niyo, ang Diyos ang nagpupurso sa iyo, kaya ka nandito ngayong umaga. He pursues us in spite of our sinfulness. Letter C. Ayun na pala yun. Next, ano yung muna natin? Unang puntos. God commands you to pursue them. Huwag mong i-pursue yung hatred mo, yung inis mo. Alisin mo na yan. Pigil mo na yan. Yun ang ibig sabihin. Ang ipupursu mo, yung love. Hindi tayo inuutos sa magmahal sa perfect na tao, sa perfect na asawa, sa perfect na magulang. We have to pursue love because God wants us to love. Diba? Kaya hindi dahilan na hindi ka ibig-ibig yung taong nasa tabi mo. Hindi dahilan na hindi mo mamahal ang iyong magulang dahil mali ang buhay niya. Dapat mo siyang mahalin kasi magulang mo siya. Mga kabataan, dapat nating mahalin ang ating asawa kahit nakakasakit siya magsalita. Nakakadurog siya ng puso pag magalit. Kasi we have to pursue love. Hindi yung anger ang ipupursu natin. Hindi yung pagkainis ang ipupursu natin. Stop! Pag naramdaman mong galit ka. Turn around. Di ba, minahal ko yan eh. Minahal mo yan eh. Iba yung, di ba? Alam pa paano mo? You have to forgive. You have to forgive para mapurso mo yung love. Pangalawa, God reveals to you the cause of redemption. Tayo ay na-redeem na ng ating Panginoon when we accepted Christ as our Lord and Savior. Iyon ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon. Kasi tinubos ka na ni Jesus. Kailan nag-effect yun? Nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano yung cause? Dito, ang cause, pansinin nyo. So I bought her for 15 shekels of silver. Ano yun? Sa panahon nila, ang ginagamit nila, silver or gold, ang kanilang mga pambili. 15 shekels. Ano yung shekels? Ano yung takalan? Takalan yon para sa kanila. Kagaya ng panahon ng ambigas, tinatakal din. Ngayon, kinikilo, di ba? Ay, si Brad Glory siguro, nadatano pa yun. Tinatakal, may takalan. Sa loob, may malaki, merong, parang tatlong sukat yun, ano? Merong malaki, merong kalahati, at merong pang, ganon. Ganon nung panahon nila ang mga bilihan, ang binabayad, tinatakal. Yun ang ibig sabihin ng shekels. Pangtakal yun sa silver. Hosea buys Gomer back from slavery. Kasi yun ang halaga ng slave sa panahon nila. 15 shekels of silver. Pag gusto nilang bumili ng slave, kagaya ni Joseph, ang kasaysayan ni Joseph, naging slave siya, binenta siya ng mga kapatid niya. Ganon ang bilihan. 15 shekels of silver and 5 bushels of barley. Yung bushels parang hindi, kasi ano yun eh, yung barley, di ba, parang ano yung kape, parang powder. So, yun eh, parang pinapowder, pinupulbos. Parang sako yun, bushels. Sa panahon natin ngayon. Yun ang pantubos niya kay Gomer. Hosea, redeeming his wife, demonstrate that God still loves and pursues and pays the price to bring back His people. Kasi yun ang parallel nito.
inidemonstrate ng Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ng propeta Hosea. Hosea is a prophet during the time. At ang mga prophet yun ang kinakausap ng Diyos. At sa panahon natin ngayon ay mga pastors and leaders of the church ang kinakausap ng Panginoon patungkol sa kanyang mga plano. Ang sabi ni Lord kay Hosea, bayaran mo, tubusin mo yung iyong asawa, even when they have turned away to other gods. Ito ang ganito magmahal ang Diyos sa bansang Israel. Kaya letter B natin, may halaga ang pagtubos niya sa Israel. At may restoration. The restoration, sa verse 3, pag binalikan natin yung verse 3, kaya ba? Verse 3, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Nung binayaran na ni Hosea, ang sabi ni Hosea, manatili kang tapat sa akin. Kung si Lord ang nangungusap sa iyo, binayaran ni Lord sa cross ang kasalanan mo, kasalanan natin. Sinasabi sa iyo ngayon, manatili kang tapat sa akin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Paano ka magiging tapat? Pursue love. Kahit anong ginawa sa iyo, pursue love. Forgiveness is a sign of love. Kaya tayo pinatawad ng ating Panginoon. Kaya kung hindi ka ngayon nagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo, ikaw nga pinatawad lang ng Panginoon. Pagkatapos mong patawarin, nagkakamali at nagkakasala ka pa rin. Diba? Hindi gusto ni Lord yun sa iyo. Diba? Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya. Because kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, mayroon kang power to forgive. Mayroon kang power para ma-overcome yung sarili mo. Kasi yun ang totoo, hindi natin kaya. Kaya nga ibinigay niya ang Holy Spirit to those who accepted Jesus. Sino tinanggap mo? It is the Holy Spirit. At magugulat kayo, mga bagay na hindi mo kayang gawin, nagagawa mo. Yun ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya nagbabago ang isang born-again Christian. Kung hindi siya nagbabago, then wala sa kanya ang Holy Spirit. Hindi niya totoong tinanggap si Jesus. Tandaan niyo, hindi lahat ng nasa church ay totoong tinanggap si Jesus. Ako, nung una kong tinanggap si Jesus, hindi totoo. Kasi sinisiko ako ng pinsan ko na tumanggap kay Lord. Siyempre, napipilitan lang ako. Kaya para makasigurado ako, every time na may nagpapatanggap kay Lord, doon ko binubuhos yung aking kalooban, Lord. Totoong tinatanggap ng isa kayo. Kasi may mga panahon na hindi totoo yung pagtanggap natin kay Lord. Lalo na yung first encounters natin. Yung mga anak ko, lumaki yan sa simbahan. Ayan, nandito ngayon yung bunso ko. Yung asawa niya at anak niya. Yung pangalawa ko, inamin niya. Sa amin, sa church namin, sa Quezon City, meron kami Sunday school. Andun yung mga bata, Sunday school. Lumaki sila ron. Sabi nung anak kong pangalawa, yung babae, alam mo pa, nung second year high school lang ako totoong tinanggap ko si Lord. Diba? Kasi pinapatanggap din sila sa Sunday school, no, teachers. Di ba? Pinapatanggap yun. Kaya lang, siyempre, hindi pa totoo. Kaya yung buhay niya, wala pa siyang masyadong kapangyarihan para labanan ang kasalanan. Pero ma-amaze ka, pag totoong tinanggap mo si Jesus, kahit mga bagay na hindi mo kayang gawin, kahit mga bagay na hindi mo kayang masabi, yung Word of God minsan hindi mo kayang sabihin,
nakukornihan ka. Pero darating ang panahon, kapag totoong nasa puso mo si Jesus, kaya mong magpatawad, kaya mong gawin yung ginagawa mo. Kasi yung Holy Spirit empowers you. Yun po ang totoong nangyayari sa atin. Kaya ito yun. Kasi nais ni Lord na i-restore ang Israel sa Kanya. Sabi doon, you have to live with me many days. You must not be a prostitute or be intimate with any man, and I will live with you. Ayun ang sabi ni Hosea sa kanya. Yung sinabi na yun ni Hosea, yun din ang pangako ng Diyos. It is the word of God through Hosea sa Israel, through Gomer, sabi ng Diyos, you are to live with me. Pag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, you have to live with the Lord sa iyong buhay. Ang buhay mo ay dapat, alam mo, kasama mo si Lord. Mamumuhay ka ng kasama mo si Lord. Ibo ba? Kaya huwag ka nang magkakaroon ng ibang Diyos. Ano ba ang mga Diyos natin ngayon? Kung sino ang may kapangyarihan sa iyo, pwede kasing trabaho mo. It could be a little God for you. Kasi maraming ang sinusunod na yung trabaho. Yung power ng money. Yung power ng ibang tao. Di mo ba? Di mo alam, siya na yung parang little God mo. Kasi sa halip na magbasa ka ng salita ng Diyos, sinusunod mo siya. Sa halip na pumunta ka sa church, sinusunod mo siya. Hindi ka kay Lord na ngayon, sumusunod. Yun ang ibig sabihin dito na para kang prostitute. Pinagpapalit mo na si Lord sa iba. So yun ang ibig sabihin sa atin ngayon. Sabi, you must not be a prostitute. Sabi niya kay Gomer, or be intimate with any man, and I will live with you. Yun ang pangako ni Lord. Sabi niya, pag tinanggap mo ako, I will be with you forever. Palakpakan nga natin si Lord ngayong umaga. Hosea brings her back not as a slave, but as a wife, initiating a period of separation, purification, and repentance for Gomer, mirroring the upcoming time of exile and spiritual restoration for unfaithful Israel. Pag sa kasaysayan kasi, ang gagawin niya yung Lord sa kanila, isi-separate ni Lord sila. I-exile sila sa Babylon, sa Babylonia, for 70 years. Yun ang tawag doon ay purification. Sa ating buhay, mayroong instances na may ginagawa si Lord sa atin. Kaya that is why sometimes nagkakaroon tayo ng mga retreats, nagkakaroon tayo ng mga camps, kasi marami doon ang nai-encounter nila si Jesus. Nagkakaroon sila ng true encounter with God kasi walang distraction. Wala kang iisipin na kung ano-ano. Kaya umatin tayo ng mga ganong pagkakataon. Kasi sa buhay natin, napakadaming distractions. Most oftentimes, di na tayo nagkakaroon ng totoong prayer life. Minsan yung prayer life na, thank you Lord sa maghapon, antok na ako. Tulog na. Di ba? Kaya mahalaga, ginawa ito ni Lord 70 years to purify the Israelites, to humble them down. Kasi napakayabang natin kung titingnan natin. Ang yabang-yabang natin sa Lord. Akala natin alam na natin ang totoong buhay kay Lord. When in fact, kakapiraso lang yung alam natin. We need God. Don't believe na hindi mo siya kailangan araw-araw kaya hindi ka nananalangin. Don't believe na hindi mo kailangan ang salita ng Diyos kaya hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. That is a lie. Kaya sa diablo yan galing. Kaya pagka nawawala ka na sa nanggana sa magbasa ng Biblia, then that is down, papunta ka na sa malayo.
dapat may stop, pumunta ka sa church. Kasi sa church palaging mayroong Word of God. Sa mga gathering, mayroong Word of God. Kaya, di ba, palakpakan nga natin muli ang ating Panginoon. Hosea brings her back not as a slave but as a wife, initiating a period of separation, purification, and repentance for Gomer, mirroring the upcoming time of exile and spiritual restoration for the unfaithful Israel. Kaya ang parallel natin sa letter C, ang parallel niya sa ating kapanahunan, Jesus paid the ultimate price. Jesus paid the ultimate price. Hindi na 15 shekels. Hindi na 150 vessels of barley. It is His blood. At yung dugo na yon, hindi basta yon tumulo. Tinadyakan siya, dinuraan siya, sinipa siya, sinampal siya. Hindi ganun kadali. Kaya hindi natin dapat baliwalain yung ginawa ng ating Panginoon to redeem us from the bondage of sin. Bakit bondage ka? Alam mo mali, pero ginagawa mo pa rin. Hirap na hirap kang itigil yung kahibangan mo. O, di ba? Isan para tayong hibang eh. Alam naman natin, masama magsinungaling, pero dahil, naku, mapapagalitan ako ni nanay. Sabihin mo, galing ako sa church, kahit hindi naman, di ba? Gano'n ka-powerful ang kasalanan. Kahit alam mong mali. Sabi nila kasi, tinuruan tayo nung araw na, may white lies daw. Wala sa Biblia yung white lies. Kapag nagsinungaling ka, that is lie. At ayaw ni Lord yun. Yan ang isang struggle ko sa trabaho ko. Kaya ako nagpe-pray. Ito na last year ko sa aking trabaho. Sometimes I am forced to tell a lie. Sometimes I am forced to type a minutes of the meeting na hindi nangyari. But it will cost me my monthly salary. Mag-pray tayo. Kasi dapat matapos ang bondage natin sa maling ginagawa natin. Ang trabaho, kadalasan, ginagamit ng diablo para tayo mapalayo sa Panginoon. Let's continue to pray kasi kailangan natin trabaho. Kailangan nating maghanap buhay. Kasi pag wala kang hanap buhay, parang wala kang value. Di ba? Parang wala kang value. Kaya kailangan natin, mayroong tayong hanap buhay, pero kailangan nating magsikap na ang hanap buhay natin ay hindi nakakasira sa ating Panginoon. Kasi mahirap mabandage sa sin. Kahit ayaw natin, magagawin pa rin natin. Kasi the power of money is so powerful. Kaya nga na marami nagpo-prostitute eh. Sipin mo yun, iba-iba lalaki gumagamit sa'yo. Because of the money. Diba? Mahirap yun. Kaya lang bakit nila tinitiis because of the love of money. Kaya ang application natin, our salvation was not cheap. Yung pagpunta natin ngayon sa heaven was not cheap. Hindi yan basta lang na tinanggap po si Jesus, parang ganun lang yun. Si Jesus, bago siya maging kabayaran, ay kailangan siyang pahirapan. Di ba? Dustain, sampalin. Di mo ba? Kaya, kahit tayo ay madusta, may nauna na sa atin na nagtiis para sa atin. Hindi tayo hihigit pa kay Jesus. Kaya, kailangan natin palaging bumabalik lang kay Jesus. Lord, I'm sorry.
Hindi ako nakapagpigil ng Panginoon. Pag-pray kayo ng Lord, give me strength. Bigyan mo po ako pa ng mas malakas pa the power to overcome yung aking kahinaan. Our salvation was not cheap. It cost God everything to bring us back. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano yung muna? God commands you to pursue love. Yun ang unang ilagay natin. Inuutusan tayo ng Diyos na magpatuloy. I-pursue ang love. Kahit may nangaaway sa iyo, i-pursue mo ang peace so that you can love that person. Pangalawa, and forgiveness. Pangalawa, God reveals to you the cause of redemption. Di ba yung mga mahal nating gamit, iniingatan natin? Ganon din yun, yung ating redemption. Napakamahal ng ibinayad ng ating Panginoon. Pangatlo, the covenant of restoration. Tayo ngayon ay may covenant of restoration. Noong tinanggap mo si Jesus, may covenant siya sa iyo na i-restore ka niya na patuloy. Kasi, hindi pa tayo perfect. Yun ang covenant ng ating Panginoon, kaya binigay niya sa atin ang Holy Spirit. Yan ang kasunduan natin sa ating Diyos. Tutulungan ka ng ating Panginoon, makarating ka sa heaven, through the power of the Holy Spirit in you. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Kailangan mo lang ay sumunod. Pag-aralan po natin ang sumunod. Sabi doon sa verse 4, for the Israelites will live many days without king or prince, without sacrifice or sacred stones. Ano ibig sabihin nun? Mawawala yung templo nila. Pinasok yun ng mga kalaban. Binasak ang templo, kaya hindi na sila makakapag-offer. Wala nang why? Wala na rin naman silbi yung templo nila kahit nandun pa yun kasi dinudungisan lang nila. Kaya winasak na yun ng ating Panginoon. Israel will endure a time without idols or rituals. Why? Dinala sila sa Babylonia kung saan sila ay bihag. Hindi sila limitado ang kanilang paggalaw doon. Kasi sila ay binihag ng ibang bansa. Kaya, Israel will endure a time without idols or ritual, forcing them to depend solely on God. Alam niyo ba, pag wala ka ng trabaho, wala ka na lahat-lahat, you will learn to pursue God. Maraming tao ang kailangan bigyan ng sakit na cancer para lang maniwala kay Lord. Huwag na nating hintayin yung mga kapatid. Huwag na nating hintayin ang dumaan na kunin ni Lord ang lahat ng nasa iyo para lang matuto kang manalangin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kasi nung kinuha ni Lord ang lahat kong kabuhayan, natuto akong magtiwala sa Kanya. Wala na yung 5 tricycle ko, wala na yung patahian ko ng mga tela, wala na yung mga negosyo ko ng basahan. Wala na lahat yun. What was left was me and my family. Pero ito ako ngayon. God proves to me na kapag tayo ay nanumbalik sa Panginoon, God can restore you. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Ang hirap mawala ng lahat. Ang hirap mawala ng lahat. Kailangan mo ng mga backup na magpapalakas sa iyo. Kailangan mo ng mga pastors na will always encourage you para magpatuloy ka lang sa Panginoon.
Kaya huwag kayong lalayo sa mga kapatiran. Kasi pagka sa iba ka pumunta, lalo ka lang ilulublob sa paglayo sa Panginoon. Kaya mahirap na kaibigan ang hindi naniniwala kay Lord. Kasi ilalayo ka lang ilalayo sa Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kabataan. Piliin niyo ang binabarkada niyo. Dapat binabarkada niyo para sila ay madala sa Panginoon. Hindi kayo nakikipagbarkada kasi kayo ang dinadala nila sa maling gawain. Kailangan binabarkada niyo sila para ma-invite niyo pumunta sa Lord. Di ba? Kaya huwag kayong lumalayo. Pero mo, 1 week wala kang word of God, napakahirap nun. Palagi kang walang power over sin. Kasi kapag wala kang salita ng Diyos, you are gutom ka. Andiyan pa naman sa iyo si Lord, pero mahina ang kanyang pagkilos dahil hindi mo siya inaalaw, hindi mo siya gino-glorify. Israel will endure a time without idols or ritual kasi wala na yung templo. 70 years sila na exile. Grabe, ano? Parang taon ko na ngayon, 70 years ako. A long period of exile and divine discipline for Israel. Minsan, kailangan nating dumaan sa discipline. Tandaan ninyo yun. Sometimes, God will discipline His people. Kagaya ng ginawa niya sa Israel. Mahaba yung discipline nila ni Lord. Kinakailangan a new generation ang sumibol para mas madaling turuan yung mga new generation. Kaya it took the Lord 70 years to develop the new generation na nila. Mga bata kasi dinala ng binihag nila. Yung mga matatanda, pinagpapatayin. The new generation. Kaya, characterized by the loss of national sovereignty, no king or prince, and the removal of both legitimate worship, no sacrifice, and idolatrous worship. Di na rin sila nakapunta sa bundok na pinupuntahan nila kasi nabihag na sila. No effort, no seraphim. It symbolizes spiritual quarantine designed to end their infidelity and prepare them for future repentance. Minsan kailangan alisan ng pera. Minsan kailangan alisan ka ng halang buhay para hindi ka na nakakalayas kung saan-saan. Diba? Kasi pag marami kang pera, kung saan-saan ka na pupunta. Diba? Ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Inalisan sila ng lahat ng mayroon sila at ikinulong sa isang bansa kung saan hindi sila makakapag-bulakbol sa Panginoon. Wala silang gagawin kundi manalangin at humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Kaya letter B natin. In return, and verse 5, sabi ng verse 5, pagkatapos magbabalik loob sila kay Yahweh, na kanilang Diyos, at kay David, na kanilang hari. Alam niyo ba na before na tinanggap mo si Jesus, maybe that is part of our quarantine. Kasi di ba, matagal tayong hindi siya totoong Diyos tayo nagsasamba noong una. Di ba? Matagal. Di mo ba? Pero binalikan tayo ni Lord. Kaya tayo nandito ngayon. Binalikan tayo ni Lord. The latter days promise a return to the Lord, their true God, and David, their King, Messiah, after a period of judgment and exile. The people of Israel will return to God and submit to the Messiah. Pag binasa mo ang Bible, sa Revelation, nakalagay doon kung kailan babalik ang ating Panginoon. And even sa aklat ng Thessalonica, sa pagbabalik ng Panginoon, i-restore niya yung kingdom of Israel. Tayo din, i-restore niya yung paghahari sa atin niya sa kanyang pagbabalik. Physically, Jesus will come again like a thief in the night to restore himself as the king. Kasi siya talaga ang totoong king natin.
Kaya, kung tayo po ay kagaya ng Israelita, kung saan napupunta, bumalik lang tayo kay Lord. God is calling us, kagaya ni Gomer, God is calling back Gomer through Hosea. God is calling us back through this verse of Hosea, through the prophet Hosea. Kung tayo ay palaging naglalamierda, pag wala ka lang magawa, saka ka pupunta sa church. Pag wala ka maraming labahin, saka lang pupunta sa church. Di ba? Kasi, hindi dapat ganon si Lord. Si Lord, kay marami kang labahin, kay marami kang kailangang asikasuhin, kay marami kang kailangan gampanaan, dapat na kay Lord ka. Hindi ka lang pumupunta kay Lord dahil wala kang magawa. You have to be with the Lord always, kahit na ano pa yung mga kaabalahan natin. Amen po ba? Palakpakan natin siya. This verse highlights a shift from disobedience to reverent, restored relationship with God in His goodness. Mga kapatid, kung kagaya ka din ni Gomer, kung saan ka pumupunta, nag-i-enjoy ka, kasi ang tingin mo sa loob ng simbahan ay boring. Ang hindi natin alam, kapag na kay Lord ka, nire-restore ka, there is a promise of blessings. There's always a promise of restoration. There's always a promise of a new life. Yung buhay mo kahapon, kung pangit, yung buhay mo ng last week, kung pangit, gustong i-restore ni Lord yung ang buhay mo na siya ang Lord mo, na hindi ikaw ang Lord. Tandaan mo po yun. Kagaya tayo ni Hosea minsan, ay ni Gomer. Lumalayo sa Panginoon, lumalayo sa gawain, lumalayo sa kanyang mga salita, lumalayo. When we pray, nagiging malapit tayo kay Lord. Diba? Kapag tayo nananalangin, lumalapit tayo kay Lord. Tumatawag tayo kay Lord. Pag hindi ka nananalangin, lumalayo ka kay Lord. Bakit? Mayabang ka pag hindi ka nananalangin. Why? Naniniwala ka na kaya mo ang buhay mo. Dapat naniniwala ka na hindi mo kaya ang buhay mo makarating sa heaven unless you are always with the Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya huwag tayo magyabang kay Lord. Kasi bukas pwede niya kunin ang buhay mo and will be on fire. Kasi hindi mo siya pwedeng diktahan kung saan ka pupunta. Lord, doon ako sa malamig. Doon ako sa iyo. Kagaya no, mayaman. Gusto niya doon sa malamig sa lugar ni Lazarus. Di ba? Hindi mo siya pwedeng diktahan. Kaya, di mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Yeah. Di mo pwedeng sabihin, malakas ako ngayon. Tsaka na lang yan si Lord. Hindi pwede yun. Kailangan, every day is a day for the Lord. Kailangan, every day is a restoration day for the Lord. Kasi hindi tayo perfect ang buhay. Every day, every moment. Kasi pwedeng nandiyan ka sa daan, ma-aksidente ka, wala na. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, enjoy ko muna. Hindi ganon ang ibig sabihin ni Lord sa atin ngayong umaga. Pinubos na tayo ng ating Panginoon. It is now time for us to be with the Lord always, kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Kaya letter C natin. Transformation. God's love leads to repentance. God's love leads to repentance. Nagre-repent ba kayo pagka kayo ay umaharap kay Lord? Ano ibig sabihin? Sinasabi mo, Lord, sorry po. Kinalimutan kita kahapon. Pag hindi nyo ginagawa, you're arrogant. Diba? Para kang pumasok sa opisina ng boss mo, na hindi ka na good morning sa boss mo. Diba? Sometimes also ay arrogant sa presence ng Panginoon. Mapapahama ka, kapatid.
kapag hindi natin kinikilala na tayo ay nagkamali, na tayo ay may ginawang mali, may inisip na mali, may nasabing mali. Kaya dapat, para mabago tayo ni Lord, inaamin natin, Lord, I am sorry. Halimbawa, pag ako naiinis, silently sinasabi ko yung kay Lord, Lord, I am sorry. Lord, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Naiinis ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Diba? Alam ni Lord yun eh. Tandaan natin, we have to always acknowledge God sa ating buhay upang magkaroon tayo ng transformation. Kaya hirap tayo baguhin, ayaw nating si Lord ang maghari sa atin. Parang tayo ang commander. Lord, gusto ko nito. Pag hindi mo binigay, hindi ako mag-church sa Sunday. Lord, ganito, pagalingin mo ang anak ko. Pag hindi mo pinagaling, Lord, hindi na ako kailanman pupunta sa simbahan. Arrogance yun. That is arrogance. Hindi tayo dapat umaasta ng arrogance sa ating Panginoon. Kasi gusto lang tayong baguhin ng Panginoon. Diba, sabi ko nga, ang example ko palagi yung alas 3 dito noon. Pero ngayon hindi na ganun ang tagapabahay. number 6 pala yun. Why? Gusto pala akong baguhin ng ating Panginoon. Kasi ako naturuan ako sa corporate world na hindi ako pwedeng maghintay ng more than 15 minutes. Pag naghintay ako ng 30 minutes, kalokohan na yun. Binago ang puso ko ni Lord na maghintay. Kaya kahapon, maaga ako sa seminar kahapon. Maaga ako doon kasi alam ko, mas magandang maaga. Mayroon ka pang nakakakwentuhan bago magsimula. Pero hindi ako naiinis na ngayon kapag late yung ibang mga kasama ko. Kasi meron pa ding nalilate hanggang ngayon. Di ba ba? God's love leads to repentance and genuine lasting relationship. Ultimately, the verse acts as a promise of hope, indicating that despite Israel's unfaithfulness, God's covenant purpose ensures their eventual redemption through the Messiah. Tinupad niya yon through the Messiah. Napangako niya na one day, palalayain din kayo after 70 years sa atin din through the Messiah. Tayo po ay pinalaya sa bondage ng sin. Kung ngayon nagtatagumpay ka na sa sin, si Lord ang nagpalaya sa iyo. Sumang-ayon ka lang na mapalaya ka. Kasi ang hindi napapalaya ay yung binuksan na yung pintuan, halika na, labas ka na dyan. Ayun ko, dito na ako, masarap eh. O, diba? Yan ang hindi lumalaya. Kasi feeling nila, okay lang sila na hindi kasama si Lord. So, pinalaya na tayo. Kaya kinakailangan natin gamitin yung kalayaan na yon to glorify God. True. Sa salita ng Diyos na ating pinapakinggan ngayon, through prayer, through our life, na gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, hindi natin iniinis ang ating kapwa, hindi natin sinasaktan ng kalooban, tinutulungan nating maging masaya sila. Yun po ang kailangan natin ginagawa. Ang tawag doon ay good deeds, good works, to be the light of this world. Kailangan gumagawa ka ng mabuti sa iyong asawa, gumagawa ka ng mabuti sa iyong magulang, gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapatid, gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapitbahay, so that you will be the light of this world. Hindi mo laging inaaway ang kapatid mo, hindi mo laging binagdadabugan ang magulang mo, because you will be in darkness. Kaya kailangan nating baguhin ang pagtingin natin sa ating kapwa. Application, God is in the business of restoring what sin has broken. Ang kasalanan, madalas binobroke natin ang friendship natin. Di ba, pag ginagawa mo ng kasalanan yung friend mo, inutangan mo, ayaw mo bayaran. Di ba? Sisira ang friendship ninyo, di ba?
But God is in the business of restoring what sin has broken. Kapag natuto kang humingi ng tawad doon, sa kaibigan mo na inutangan mo, pasensya ka na. Friend, next month baka mabayaran na kita. Di ba? Mari-restore ang iyong broken relationship. Ganon din kay Lord. When you come to God, humbling yourself, Lord, I'm sorry. Palagi kitang kinakalimutan. You are restoring the broken relationship. Kaya malaga, ang tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos so that the Word of God na nakuha mo will give you power, give you right understanding sa pagharap mo sa ating Panginoon. Then that power will transform you to be a new creation that God wants you to be. A new Christian that God wants you to be. Kaya matutuwa na ang marami sa iyo dahil maraming binago sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin sa Lord. Because God is in the business of restoring what sin has broken. He invites us back to sincere worship. Di ba nung araw, di naman tayo nag-worship sa Lord. Pag nasimbahan tayo, andun lang tayo, nakaupo. Kung ano lang tinitignan, pinagtitismisan yung nakikita. Di ba? Kaya, ngayon, pag na-kay Lord tayo, dapat true worship. Kaya tayo ay may worship service sa una. True worship. When you listen to the word that is worshiping God sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Tayo na po tayo, conclusion. Ano yung una nating dapat natutunan? Tayo ay inuutusan ng Diyos na palaging i-pursue ang love. Kung nawawala ang love, ibalik natin. Yun ang ibig sabihin ng pursue. Patuloy pa din, mahalin. Kahit hindi, kaibig-ibig. Sa paanong paraan, maaaring nainis ka sa kanya, di patawarin mo siya, para muli ay mamahal mo siya. Pangalawa, ngayon natutunan na natin ang cost ng redemption. Kaya tayo ay pupunta sa heaven. God redeem us. Mahal ang binayad niya, buhay niya at dugo niya. Kaya pahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ang pangatlo, may covenant si Lord sa atin to restore us. Kaya kinakailangan nating magbago to restore us to God, na maging tayo ay holy in the sight of God. God is restoring us to be in fellowship with Him, to worship Him in truth and in spirit. He wants us to be restored to Him. Kailangan nating manumbalik sa Diyos na may likha sa atin. Kaya in conclusion, God's love is unconditional. Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Huwag kang mahiyang humingi ng tawad sa ating Panginoon. Because His love is unconditional. Gaano man kabigat ang pagkakamali mo, gaano man kabigat ang ginawa mo, mahal ka pa rin ni Lord. Gusto ni Lord na ma-redeem ka. And God is a relentless Redeemer. Hindi siya humihinto. Pansin niyo ba yun? Hindi ka tinitigilan ng Panginoon. Hindi siya sumusuko sa iyo. Hindi siya sumusuko sa atin. Kahit sa paglipas ng panahon, napapansin mo palagi kang ibinabalik ni Lord sa gawain. God is restoring you. To restore His people even after profound unfaithfulness. Ano yung sabihin ng profound unfaithfulness? Grabing unfaithful ka. Minsan lumilipas sa maghapon, di mo na alala ang Diyos. Your unfaithfulness.
Kasi bakit? Unfaithful ka. Hindi ka nagpapasalamat sa buhay mo everyday. Hindi ka nagpapasalamat sa magulang mo everyday. Hindi ka nagpapasalamat sa asawa mo everyday. That is unfaithfulness. Ultimately, pointing to a future. Why? Gusto ni Lord na makasama tayo in the future. A permanent reconciliation through Jesus Christ, our Lord and Savior. Lord, salamat po ngayong umaga. Minahal mo kami unconditionally. Gaano man kabigat ang aming pangalan, ang aming kasalanan. Gusto mo kami ma-restore sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, here I am. Here we are, Lord. Nais naming patuloy na manumbalik sa iyo, Panginoon. May mga panahon sa aming buhay, Panginoon, na parang gusto naming sumubok, Panginoon. May mga panahon sa aming buhay, Lord, nanghihina kami. Nahihirapan kami dumalo sa mga gawain mo, Panginoon. Nahihirapan kami, Lord, na i-share yung goodness mo sa iba, Panginoon. Lord, ngayong umaga, narito kami, Panginoon. Bigay ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagtalikod sa iyo. Nais namin manumbalik kami sa iyo, Panginoon. Nais namin, Lord, na ma-restore kami sa iyo, Panginoon. Kagaya ng Israel, minsan lumalayo kami sa iyo, Panginoon. Minsan meron kaming ibang pinupursong little gods, Panginoon. And Lord, forgive us. Thank you for restoring us. Salamat po ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umaga. Amen. Palakpakan natin sa Lord.